Wala kaabot. Okay lang, basig na importante kayo. May pagpaminaw sa tanang nagapaminaw. Happy Sunday, no? Mura to ako ang greetings. Sorry. Napabasig na pilain ni mo, Roger, nga mga panimbaya? Panimbaya sa Mapulo, no? Sa parokya sa Sambuanguita, no? Sa Tibok Puwersa din na, dapita. Sa Perpulangi, may pagpaminaw. O sa tanang nagapaminaw, welcome ang tanan mga igsoon. Balik sa iyo, Brother Eugene. Okay, salamat. Niya mamalihog ko, Roger, pagbasa sa Ebanghelyo, bisan pag nabasa na ni Father Jojo. Okay. Ang pagbasa sa Santos ng Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan, pag-andam kamo sa bisan unsang mudangat, baksig hugot ang inyong mga biste, diha sa hawak o dagkuti ang inyong mga suga, samang mga sulugon, nga naghulat sa pagbalik sa ilang agalon, gikan sa kumbira sa kasal. Inig abot niya o inig tuktok ablihan dayon nila ang pultahan. Bulan kadtong mga sulugoon nga makaplagan sa ilang agalon nga nagtukaw o nagandam. Sultian ko kamo nga magbakos siya. Palingkuron sila sa kananan o gasilbiya niya. O bulahan sila kon hikaplagan niya nga andam. Bisan kon moabot siya sa tungang gabi o sa kadlaw na. Og timan ikini, kung mahibalo pa ang tagbalay kanus moabot ang kawatan, dili gayud siya mutugot nga lungkabon ang sa kawatan ang iyang balay. Busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo siya paabutan. May igsoon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Digon ikaw, Kristo. Salamat, Brother Jer. Sa pagbasa ni mo Santos ng Ebanghelyo. Kitang tanan mga sulugoon sa Ginoo. Amen. Na dunay buutan nga sulugoon. Doon na po'y tapulan nga sulugoon. Ang buutan nagaandam kanunay. Aron nga inig abot sa agalon kanang ready na. Ang tanan, no? Manaingon din ang tema pagbinutan sa tanang panahon. Yes. Dili di ay unya na ta magbinutan kon atong gituan nga hapit ang balik Ginoo. Kinahanglan di ta magbinutan matag karon ug unya kay ang Ginoo moabot sa magkawadan nga wala ta nasayod kano sa siya mo balik, no. Butang uban nga mga sulugo nagsalig nagingon sa ilang kaugalingon nga adugay pa mo balik ang agalon. Musugod ko pamunal sa kauban akong mga suluguan. Niya kaon, inom, hubog-hubog. Sa usa kadlaw ni ana ang agalon niabot. Unsay buhaton sa agalon? Ingon ang Ginoo. Tagod-taguron gyud. Di basta Bradya, no? Yes, bro. Dili basta-basta, basta tagod-taguron. Ang mahiaguman, ang dangatan niya ito mausulgoon. Pero ang buutan, duniganti. Ang buutan nga sulgoon, duniganti. Mabito nga masiparar sa duha na lang, no? Ang mga maayo na astuo karnero, ang nasang wala kanding mga makasasala, langit o imperno. More gapon kahulugan ni Brother, no? Sumala sa Ebanghelyo. Yes, bro. Kinahanglan dili kita magkumpiyansa. Dili magkumpiyansa. Andam yun. Kinahanglan ta andam kanunay. Kay basin mo balik mo abot ng Ginoo nga wata masayon, no? Magkalitan kita. Okay, akong yatang ni mo, Brother. Yes, bro. Sa atong Ebanghelyo, no? Salamat kaayo, Brother Eugene, sa panahon, no? Ang Ebanghelyo, nagisgot kabahin gihapon sa bandi, no? Ang bandi ang kalibutanon, mao'y makapukan sa tao, apan ang bandi ang langit nun, mao'y makahatag ka na to, no? Sa lindot kayo ng mga butang.
no, kay ang bandi sa kabos, bandi sa Dios kay si Kristo nagpaubos, no, og ni uban diri kanato nahimong tao. Ang Dios nga nahimong tao muna nga ang kakabos, no, nga iyang gipakita kanato nahimong bahandi nga langit nun. Mosab nga ang ato nga pagkinabuhi isip Kristiyano, mga binunigang Katoliko, magbaton sa pagkinabuhi nga ana ay bahandi nga langit nun. No? Pagsimba sa kanunay, no? Bahandi man ang langit nun. Kanang nakasubay ka sa pagkinabuhi nga subay sa grasya. Nga si Kristo anagid pirmi sa Eucharistia. Muna siya ang kinabuhi nga adun na kay bahandi. Gawas pa niya na gisgutan si Ebanghelyo, katong taas ng Ebanghelyo, Brother Eugene. Kay mubo man itong gibasa. Ang taas ng Ebanghelyo, gisgutan dito ang kinibang ay baligya ang mga kabtangan, no? Ibaligya ang mga kabtangan o ang halin ihatag sa mga kabos. Patpasabot niya nagsuon kung unsay na sa atua atong i-share, no, sa ubang mga nagkinahanglan. O sa pinaginana ang kanang bahandi nimo karon mahimong bahandi nga langit nun. Gisgutan no sa Brother Eugene ang pagkamabinantayon, no? Magbantay ta sa tong kaugalingon. Kay matud pa sa unang Timoteo 4:16, bantay ang imong kaugalingon, ingon man ang imong pagpunudlo. Buhata kini kanunay kay pinagin-ini, maluwas mong imong kaugalingon ug ang mamati kanimo. Munang ang atong pagsangyaw labi na karon sa on-air, aduna kini kabahin sa kaluwasan. Ingon man sa nagapaminaw makabaton usab sa kaluwasan, no? Ug kana mo ang bahandi nga langit nun. Ang atong gipangandoy nga madawat. Gisgutan sa Brother Eugene ang katong ligoy, no? Ang maayo, butan, o ang ligoy nga sulgoon. Kining ligoy nga sulgoon, daghan kini. Mga badlon. Pero igalay suon, sa ko nakita, ay hatag na kong example, ang kini si Martin Luther, Brother Eugene. Ligoy gini siya kay adunay usa ka agi na endorse niya nga libro dawat sa Katoliko mo nang hinungdan nga na tukod siya lahi nga reliyon. Magkaligoy gyud. Mo hinungdan nga nagkatag-katag ang mga kaigsunan nato. Muna igsuon kinahanglan kitang mamalandong atong kuptan ang pagkabalaan, kay ang pagkabalaan buhat sa pagmaampuon sa kanunay o kani ang mga butang nga langit nun. O kana lang Brother Eugene akong pagmamalandong balik sa imo dengan salamat. Okay. Salamat Brother JR, no. Neskutan nimo kaganina ang mahitungod sa pagtikang, mahitungod sa sa ika-unom. Ika-unom lang ang pagwali. Okay. Pagwali, no. Kanang naa sa unang Timoteo kapitulo 4 versikulo 13 hanggang 16. Nga pagkugi pagbasa tubangan sa kadaghanan ingon mas pagpanudlo. Gamit ang espirituhan ng gasa nga nadawat nimo na angkon sa diha nga nanulti. Ang mga propeta o ang kadagkuan sa iglesia nagapandong silang kamot. Kan permission man na. Kaya ang kadagkuan sa iglesia ang gisgutan ni na obispo man. Dayon buhatan nyo kanunay. Kasi ingon ini paggiha ang tanan nga nagapaminaw maluwas o ikaw nga nagawali maluwas usap. Mo na pagtikang si ka unom kang ang kung kabuto na to ang kaluwasan, no? The 7 steps up to heaven. Paingon sa langit na atay tikang no? Mo ni pagtuo, pagbasol, pagtumasugo sa Dios, pagkinabuhi subay sa grasya, pagpasakop sa iglesia, Kristo, pagwali ka unom, paglahutay. Kanya importante, no? Kanang tambong tag santos nga misa, kung walay misa, katalingban ng pag-ampo, no? Kay bisang pagkatalingban ng pag-ampo, Brother, na may kalawat gyapon, may word of God, meaning nagyapon si Kristo, Brother Eugene, Kristo, no? Bisan og alagad mo nag-lead, okay na may kanang Holy Eucharist, no? Kuha na naman to daan, konsagrahan naman to daan sa pari. Kanatong gigamit sa pagpakalawat. Manang importante igsoon higala ang pagsimba kay di man ta makakalawat kung di ta makasimba. Di man ta pwede nga manugon na ta sa tusilingan nga dadi ko gustyas kay bisiko. Bring yourself ina dapat.
Di pwede nga. Wato ka Day, simbahan. ikaw ray, day, anak ka mo lang may simba, no? Niya, pangay lang sa pari o kuan. Kanang mustias. Di mo na pwede nga maka-i-bring house, no? Kinahanglan nga buhi nga halad ang buti pasabot. Buhi nga halad. Kita gidbis mo ang mo dool sa simbahan, mo simba, mamina sa pulo sa Ginoo. Importante na, nakahanay naman ni Dan Bradger, no? First reading. Dayon Salmo, second reading. Ebanghelyo. Nahibalo man ta nga ang pulong sa Dios may kalanon sa tong kalag, sa tong espiritu. Naman sa Ebanghelyo sa Mateo kapitulo 4 bersikulo 4, ang tao dili mabuhi sa pan lamang kundi sa mga pulong nga isulti sa Dios. Pan lamang nagpasabot kani nga mao ni atong pagkaon nga consume para sa tong lawas, physical body. At pamahaw panidto panihapon snacks. Nang sobra mo na itong ibalay, gwapo na kitag mansyon, ninadagang kita mga appliances, sakyanan, yuta, luwag kitag yuta. Pero walay pulo sa Ginoo itong madungog, kawang kini. Outbalance, Brad JR. Yes, Brother Eugene. Para mahimong balanse. Kaya kanin trabaho, negosyo, pati gayon, balay, ganiya na ito karoon ng Ginoo may naghatag. Sa ito pagka siya naghatag, di na ito kalintan siya nga mo ay naghatag nining tanan. Di na to sa malimtan. Muna nga, the first is siya gid, no? Muna nga kinahanglan kita mugahin og panahon Para sa iya. para sa iya. Bisan once a week lang, no? Muna gipangay sa Ginoo. Yung Ginoo trabaho gikan sa nang adlaw hangtod sa kaunom ikapito igahin na nako. Na kanang iya sa Ginoo nga ikapito, usa ka adlaw nag-usa ka gabi, one day and one night, no? Nagpasabot na siya 24 hours. Atong gigamit gani sa pagsimba is 1 hour lang. Muka pinagamay, no? Depende sa humili sa pari. Sa ito pa, 1.5 hour, ibutang ta 1.5 hour, dugangan na to na siya sa BC. Gagmayng kastuhan ng katilingban o Basic Ecclesial Community. Nga Bible study pagyapon, Brother Eugene. Naadin ha ang Bible study, Bible sharing. Sa sharing mo nang wali na to, Brother JR. Yes, bro. Ideal ginato nga pagwali, Bible sharing. Labi na niya itong dili mga alagad, dili mga pari. Ang magawali sa Santos ng Misa ang pari raman. O sa KP ang alagad nagawali. Sa ito pagkano sa aman, pwede nga makawali ang dili alagad o dili pari. Di na sa busy session. Busy session, no? Muna nga nakapattern na nga doon 7 to 10 families nga weekly gyud nga maga-prayer. Kasi ngunian ang usa magabasa o ang uban maga-sharing after sa pagbasa. Mo ni pagwali. Sa to pa pagtikang nato sa kaluwasan kung muwali ta, ikaunom na na. Ikaunom nga. Ikaunom. Na usa na lang kulang. Mo lang ipaglahutay, no? Paglahutay. Na paglahutay importante kayo. Mo gyud, Brother. Ingon ang Ebanghelyo ng San Mateo kapitulo 19 bersikulo 30 ingon dito. Daghan karon naguna maulahi, daghan karon na ulahi mo ay maguna. Muna daghan kuno kay nagunag nangalagad, no? Puti ni namuti ng buhok, kubala ng tuhod o linuhod sa pagsimba. Di undang man. Na mo undang, Brad JR, maluwas ba? Dili, bro. Kulang man siya sa ikapitong ang. Ni undang. Pero doon ay ulahi kay nangalagad. Yan ay balik si Kristo. Mo ay naluwas. Mo nang giibote pasabot sa chapter 19 verse 30 sa Ebanghelyo San Mateo, daghan karon naguna mulahi, daghan karon na ulahi naguna. Kuna ay pinakalisod JR. Sa Ebanghelyo San Mateo kapitulo 24 versikulo 12. Tapos pagdagsang sa pagkadautan sa tao, mabugnaw. Bugnaw na gugma. Tapos pagdagsang sa pagkadautan, ma-discourage ba JR ba? Yes, bro. Ang tao, ma-discourage. Grabe, kamatay, lino, gera, dayon,
sakit. Human na bro, ni balhin na reliyon. Then, tapos, nawala ang gugma. Na-discourage walay Ginoo. Kaya na Ginoo nga nung wala man may protektahe. Pag wala na gugma, Brad, wala na Dios. Wala na Dios. Kaya ang Diyos gugmaman. God is love. No? Wala na Dios. Sa pag wala Dios ang tao, bisag usay buhaton niya, supak sa kabubuton sa Dios. Ang pangutanang maluwas ba siya? Ang tubag dili. Nagbuhat mo siya supak sa kabubuton sa Dios. Pero ang versikulo 3 si Brad Jor, ingon ang chapter 24 verse 12 man to. Unya dayon mo dito tas 13, ang makalahutay maoy maluwas. Maglahutay gid brother Ang Eugene. makalahutay may maluwas. Ang di makalahutay, impas. Delikado, Brad Jor, di makalahutay impas. Ngano ko na ingon ng imong tagasilingan sa mong kita. Brad, ganong maimpas man. Iya gi-question ko pag hatag nag-seminar dito. Ina na ako maimpas. Di ka maimpas o maimpyerno ka. Pero tingin pag-impas sa maimpyerno, no? Muna nga importante, balikan na to ang natay simba, no? Kay kung sige lang kuno ta trabaho, negosyo, kulang. Pareha kuno taghayop, no? Mananap nga gitaganas panahon sa ting ihaw. Gitaganas panahon sa ting ihaw, Brad. Nagipatambok na brother Eugene. Gipatambok. Kay gitagana panahon sa ting ihaw. Muna kinahanglan ta nga na Ginoo. Kinahanglan na natin Ginoo, Brad. Yes, brother. Muna nga ang misa, imbis nga 24 ka oras, gihimo na lang 1.5 hour. Or kapin. Bidugangan sa bake nga 1.5 hour gihapon. Mahimong 3 hours. 24 minus 3 equals 21. Na kinin 21, gigamit na to, Brad, no? Gigamit na to. Consume. 21 hours. Wala gyud katarungan, Brad, nga moingon kita nga di ko kasimba o di ko makabik. Kay pilar guna ka oras ang gigahin na to pras Ginoo, di pa kita kahatag og panahon. Mo gyud. Muna kinantagaan tog panahon ang Ginoo. Dayon mo ni importante, no? Kay namte kalag. Ay kalag. Dili man ni lawas og kalag ta, brother Eugene. Pure nga body lang nga human sa kamatayon, ilubong wa na dayon. Ang atong kalag, ang atong espiritu mo gawas man ni human sa atong kamatayon, no? Nya na may gitawag og particular judgment, no? Sa Hebreo kapitulo 9 bersikulo 27. Gimbutan sa Dios ang tao mamatay sa makausa lamang, tapos hukom. Nahihukom, Brad, human sa kamatayon, no? O niya paghukom nato na ay butangan. Na ay butangan sa Ginoo, no? Tigumanan. Oo, sa mga kalag. Sa mga kalag. Okay. Bilangguan sa mga patay, brother. Tulo ka kahimtang. Na apoy dili bilangguan, brother. Alay po. Okay. Kanang naa sa 16-19 paingos 31 sa Ebanghelyo San Lucas. Nga ang kalag ni Lazaro ang pobre masakiton. Gidala dito sa kiliran ni Abraham. Sa kumbiras langit, no? Niya ang dato pagkamatay niya iyang kalag gibutang dito sa kalayo. Katong kalayo, Brad, dili to impierno. Kay naka-communicate pa man siya ngadto sa santo. Kay kung naa ka sa impierno, nakas kahintang sa impierno, Brad, di nakapwede maka-communicate ngadto sa mga santos. Pero naka-communicate pa man siya, amahan ko kung mahimo. Ipadala ka na ako si Lazaro. Aron makatusrob siya tubig, aron mapabugnawan akong ngabil kay nag-antos ako sa tumang kainit dere. Sa to pa dito impierno, Brad. Dito impierno. Pero kalayo. Init gyapon. Ni tubag si Abraham, nak, di pwede. Naibungaw nga nag-ulang tali kanimo ug kanamo.
Kisa tong gustong moari diri dili makaari, kisa tong gustong mo anha di makaanha kaya lagi bungaw. Inong duminak sa dito pagkasalibutan buhong kay kaimo ang tanan. Kay dato man kayo. Bisag unsa iyang paliton mapalit man. Pero patay gyapon. Sa pas kadaghang kwarta nga ipalit og tumble BGR. Patay gyapon. Patay gyapon. Oo. Hangyo man na. Maghangyo gani ka, ampo na BGR. Ampo. Ampo sa pa ang dato sa pag-espiritu na siya. Kalag na siya. Gyapon. Nakaampo pa siya. Pero dili lang pwede. Ikaduha na kong hangyo amahan. Na ikaduha nga hangyo BGR. Na ako'y 5 kaigsong lalaki dito sa kalibutan, ipaadto na lang sila sa aron kawalihan, kasultian, nga pait kang ang kalayo, ug happy kaayo ang langit. So may tubag ni Abraham. Nak na dito si Moises ug ang mga propeta. Sila na mantigo pagpamati ni Moises ug sa mga propeta, kay kung dili sila maminaw. Bisan pag dunay patay nga mobalik. Nga happy ka ang langit ug pait kang impierno, di ka sila makabig. Igo na kuno nga doon ay magmantala, magsangyaw sa pulong sa Diyos BGR. Atong patalinghugan. Tanawa? Kalag BGR, naka-ampo. Nakapangaliw po. Okay. Sa ito pa nakita nato din ng kahimtang, duha ka kahimtang BGR. Yes, bro. Kumbira sa langit o kalayo. Okay. Doon na po kalayo BGR, katong naas kalayo gyud naas sa 21:8 sa Gipadayag. Asupre nga walay pagkapalong katong mga talawan, katong mga makihilawason, nagsimbag mga Diyos o katong mga salamangkero, mahiadto niya itong linaw nga kalayo nga walay pagkapalong. Muti impierno BGR. Impierno. Okay. Hindi na ito pwede magkakommunicate nga to sa mga santos. Sa to pa nakita na to din sa Ebanghelyo o sa kanang naa sa 21:8 sa Gipadayag o kanang naa sa unang Pedro Kapitulo 3 versikulo 18 sa 19 nga si Kristo na matay Biyernes na banhaw, Domingo na before siya na banhaw, espiritu na siya kay yang lawas gilubong man yung espiritu miatos mga espiritu nga nabilanggo nagwali sa didto. Unsa man tong dapita tong giwalihan? Di man na pwede walihan ng naa sa impierno. Di pa na pwede walihan nga tuwa sa kumbira sa langit. Sa ito pa doon ay tulog ka kahimtang BGR. Before ang final judgment, nga butangan sa kalag. Nga walihan pa. Sa ito pa i-purify pa. Linisan pa. Kayong purgatory BGR. No? Yes, bro. The purgatory is purification. I-purify sa ang mga kalag. Sa ito pa, nagkasala nagbinyalsin BGR. No? Ang salaan ng mga kalaga, katong gituan ni Kristo, yung giwalihan, o nihimutangan sa dato BGR is mga binyal to. Binalsin, no? Pwede naman sa walihan. Purgatorio, kaya pwede pa man walihan, no? Sa ito pa, i-purify pa, limpyuhan pa. Kay paglimpyo, paglinis mo BGR. Yes, bro. Yeah. Muna nga, atong sala is duha man, no? Na dako, ay gamay. Mortal sin, ay gamay, binyal sin. Kung mortal sin, di na ka pwede nga makiguban ka sa dato ba dyan? Mo dyan, brother. Okay, dito naman ka sa 21:8. No? Kalayo nga walay pagkapalong asupre. Pero kung naar ka kauban sa dato, kauban ni adtong mga kalag nga mga tao nga misupil kang Noah. Mo to nga i-purify pa. Okay. Mo na nga pag-abot na sa final judgment na, duha na lang gyud, no? Mo nang naa sa Ebanghelyo ng San Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 hanggang 46. Ang suguon sa Dios ang iyang mga anghel pag-adto sa tanang tao sa kalibutan. Naibutang niya sa iyang atubangan, niya bahinog duha. Ang nesang tuo magkarnero matarong para sa langit. Ang nesang wala mga kanding makasasala para sa impierno.
Wa na purgatorio na ba dyan? Wala na. Okay, human naman nag-purify. Nagaman sa purify. O basta ma-final judgment na ho. Human na nag-purification. Okay. Muna ang langit na lang nag-impierno. Kay judgment naman na. Judgment naman na. Karon, tulo pa kahimtang. Maluwas tanan kalag ba JR, maluwas ng pag-abot ni Kristo. Basta agi nag-purification. Ugaling lang na tayo gitawag pamisa kay aron nga kanang temporary punishment mahuas temprano gikan sa ilang kanang temporary punishment pinaagi sa pamisa ba sa kalag no? Munang natay pagpamisa Lunes no schedule kung di ta ka pamisa sa kada Lunes bisan kausa lang sa usa ka tuig no munang ideal nato sa pagpamisa is November 2. Okay, ang 1 is adlaw man sa mga santos. All Saints Day ug ang November 2 is All Souls Day. Tanan nga mga kalay. Nang didto ang atong pagpamisa. Kung di ta magkapamisa, kausa sa usa ka semana o kausa sa ka bulan, mo na nga dunay specific bulan o pizza ba diar. Okay, bro. Okay. Unya ang advantage na temprano siya mao as iyang temporary punishment kay para sa tong akong gisugilo no. The true story. Unya ang pari si Father Bernard de Montiveros sa tuig 1657. Nga usa ka babae inahan ni ingon siyang anak simba tag tulo ka misa, santos nga misa. Pahinungod na to sa kalag sa imong amahan nga namatay na. Permirong misa pagbasa sa epistola na kita sa bata iyang amahan na mas kalayo ni mutang. Ni kurog sa skadlok. Ma, si Papa na mas kalayo ni mutang. Pagman sa misa ang inahan miya dool ni Father Bernard ug misugilon motong ingas Father Bernard din ato makita no ang iyang amahan nga naas kalayo. Pero aron mailhan nato nga naagis kalayo ni mutang iyang amahan kana iyang panyo ibutang kuno dito sa nagsiga. Iyang gibutang sa bata dito sa nagsiga ang iyang panyo nasilaob man brother nasunog man na udaw. Ningon ang pari nga na purgatorio. Na ikaduha nga misa nakita sa bata ang iyang papa nagbisti na magputi nabitas gipadag brother Kapitulo 9. Oo. Nga nagbitbit og mga palwa. Naapot na gitawag Palm Sunday ba dyan? Yes, bro. Okay. Nagbistig puti. Kaduha ng misa. Ikatulong misa, nakita sa bata iyang papa, gipasaka man nga to sa langit, no? Gipasaka. Kung siya lang anisaka, ascension man na para ni Jesus Christ. Ascension. Pero naay mo pasaka, na ikarawahi mong gisakyan, like Mama Mary, gitawag na sa assumption. Man nakita. Sa ito pa, atong nakita ba, unsay advantage o disadvantage sa atong pamisahan ang kalag sa mahal na tos kinabuhi. Kaya kung nasayad Bridger, no? Kanang magdising kong patay, anong ginakong tagtungod, kung nasayad pa ta, nga kining kalag sa atong igsuon nga namatay ni Panaw, una na to, tuas langit. Tuas langit ha, di na kinalang mag-ampo pa ta. Di na kinalang magpamisa pa ta. Kung nasayod ta, nga tuas isa sa impyerno, samot na nga di na to siya haguan pa pag-ampo. Pero basin, tumasin. naas tunga Bridger. Wala malangit, wala na impyerno, naas tunga na sa gitawag linisanan, purgatorio. Mo nang ato sang adtuan no ang namatyan aron iampo na tong kalag nga sa namatay. Mo na sang tuyog to mo na Bridger. Yes, sir. Mo na sige akong hiyato sa nimo Bridger. Kay taas na kaya akong 10 minutos na lang. So ang katong area Brother Eugene no kung di nato madungog ang mga pagdaig
So meaning kitong luna di na to purgatory kundi na to badungog. Di na ta maka-communicate. O di na ta communicate na wala na yung mga pag-ampo nga mahimo. Mo nang giingon ni mga brother Eugene nga di na to kinahanglan ampo katong nakabaluta nga katong nga tao sa previous nga life gisrekoy niyang Dios, no? So takos na to pamalandungan mga igsoon nga kinahanglan kitang musampit og Dios. Samtang aniya pa kita, no? Samtang may panahon pa. Magbinuotan kita kay ang tema sa ebanghelyo karon pagbinuotan sa tanang panahon. Unya sa margo na gyapon Brother Eugene nga pag-ampo sa tanang panahon kay ang buutan nag-ampo man. Basta gani buhat sa buutan tig-ampo magina. Nagsalig sa amahan. Pero gampo magaling tong mga igsoon nato nga makasala pero adunay kulang. Muna nga atong iampo sila nga mahimong maduol sa Ginoo aron nga sa ilang pag-ampo dunggon kay ang pag-ampo manggod nga langit nun mapainob sa nun kay ang imo pag-ampo na sa mga pagpagarbo dili na dunggon sa Ginoo. Hinoon ang atong pag-ampo pinagi sa ngalan sa Ginoo og sa pagkamapainob sa nun dawato na siya. So muna siya ang pinakaimportanteng bahin, no? Labi na sa atong ebanghelyo karon pagbinutan sa tanang panahon. No nindot kini atong dadon niya mensahe sa ato na nga tibuok nga kinabuhi. No kana Brother Eugene, salamat kayo. Okay. Then nagisgot ko ganina Brother GR. O higala igsoon nga nagapaminaw. Nga dunay dako gamay nga sala, no. Biblical man na, no? Naaman na sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 16 hanggang 17. Kung makakita kasi mong isig ka magtotoo nga nakasala sa sala nga dili ikamatay, iampo siya. O kanang maong magtotoo makadawat sa kinabuhi. Binilsin kay pwede pa man iampo. Apan kon makakita kasi mong isig ka magtotoo nga nakasala sa sala nga ikamatay, ayaw na sa giampo. Mortal sin na bro. Mortal sin dako sa mga simbahan sa una na mamatay nga maghikog. Butang na ito sa baba sa simbahan. Okay, di man misahan, no? Sakto ba ang pare? Sakto. Kaya di lagi ampo kung mortal sin.